Mga suki, today, i-share ko naman sa inyo paano magluto ako ng special bopis na nailuto ko. Nakatubig ng atsuete. Hahalo na yan dyan, mga suki. Ito isa sa mga bestseller ko, kaya isi-share ko sa inyo. Kasi pwede rin kayo magbenta nito or gumawa rin kayo ng mga per tab kagaya na ginagawa ko. Ay mga suki, pagkakulo niyan, ihulog nyo na yung pinaka bawang nyo. Gumamit na ako ng meat grinder kasi gusto ko pino yung bawang sa aking pagigisa ng bopis. Halo-haluin nyo lang yan, huwag nyo titigilan ng halo kasi para hindi masunog yung bawang. Kasi napait yan pag medyo natupok ng apoy. Ito yung palagi sa akin request. Itong putahing to lagi request ng aking mga suki o yung mga aking mga customers sa lechon kasi minsan pag di sila nakain ng dinuguan, ito talaga yung hinihingi nila sa akin free. Ayan mga suki, haluin nyo lang yan maigi. Tapos ilagay nyo na yung inyong sibuyas, damihan nyo para malasa ang inyong bopis. Isa rin yan sa nagbibigay linamnam at nagpapawala ng mga lansa sa mga pagkain. Kaya ayan, pag ako talaga nagluluto, hindi ko tinitipid sa mga bawang sibuyas para malinamnam ang mga lulutuin ko. Lagyan nyo rin yan ng kamatis. Optional naman to, pwedeng wala, pwedeng meron. Ako kasi mas prefer ko yung bopis na may kamatis talaga. Tapos lagyan nyo rin ng luya. Ito yung magpapatanggal lansa ng laman loob. Kasi etong ginamit ko ngayon is talagang laman loob siya ng baboy. Pinakuluan ko siya sa asin at luya. Pero minsan may natitira pa rin lansa. Kaya dito sa pagigisa ng bopis, naglalagay talaga rin ako ng luya. Para siguradong wala talagang lansa yung pinakakarne niya. Kasi alam niyo mga suki, masela ng panlasa natin sa lansa. Ayoko talagang kumakain ng mga ulam na makakaramdam ako or may matitikman ako ng konting lansa. Kasi para sa akin, hindi yun naluto ng maayos pag talagang may natikman ka malansa. Ito yung aking bopis. Nilaga ko na yan. Nilagyan ko ng asin, paminta at laurel. Tapos ginayat ko siya ng maliliit. Ayan, halu-haluin nyo lang yan mga suki, maigi dyan. Maglagay kayo ng 3 pork cube, pampalasa din yan. Tapos lagyan nyo ng bell pepper. Nagbibigay yan ng nilamnam at bango sa pagkain. Naglalagay din pala ako sa bopis ng laurel. Pero optional to. Ito namang ginagawa ko ay sarili kong recipe. Ayan. Tapos lagyan nyo rin ng maraming paminta, pampaanghang. Masarap ang bopis pag medyo maanghang-anghang. Tapos ayan mga suki, pag nailagay nyo na lahat ng ingredients, pisikan nyo ng kalamansi. Isa rin yan sa nagbibigay linamnam sa bopis at nagpapatanggal din yan ng lansa. Ayan, diba? Ang dami kong mga nilalagay na pampatanggal lansa sa pagkain. Kaya walang kahit sino nakatikim ng bopis ko na sasabihin na malansa. Kasi talaga niluluto ko siya ng maayos. Naglalagay ako ng suka para bumalansa yung alat at tapos konting toyo, mga suki. Huwag madami kasi hindi naman ito adobo. Maglalasang adobo yung pag maraming toyo. Kaya konti lang yung pampalasa lang pa. Kasaluin nyo lang yan maigi mga suki hanggang sa mag-isa siya ng maigi. Kung maaamoy nyo lang to, sobrang bango talaga nitong bopis na ginagawa ko. Ayan, halu-haluin nyo lang yan. Pag nag-isa na yan maigi mga suki, pakuluan nyo lang siya hanggang sa, kasi yung pinakakarni niya is malambot naman na talaga, pero ginigisa ko pa rin yan talagang maigi. Ayan, pag kumukulo na, haluin nyo lang ng haluin para hindi masunog yung ilalim. Tapos ilagay nyo na yung inyong radish. Ayan. Pero hindi naman mga suki, huwag naman sobrang daming radish kasi minsan yung iba nakikita ko pag gumagawa ng bopis, mas marami pa yung laman, yung radish kaysa doon sa laman loob. Ayan, dapat balance lang mga suki. Tapos lagyan nyo ng ceiling green. Pampadagdag anghang din yan mga suki. Napakasarap ng bopis pag may konting anghang. Ayan, halu-haluin nyo lang yan maigi hanggang sa lumambot yung pinaka-radish nyo. Ayan mga suki, sinishare ko itong mga recipe ko. Ito naman ay sarili kong recipe kasi baka may mag-comment na naman na kung ano daw ang nilalagay ko. Nasa sa inyo naman po kung gusto nyo gayahin. Makikita nyo naman po sa mga feedback natin na maraming nasasarapan sa aking mga niluluto. Ayan naman po ay based lang sa aking kaalaman sa pagluluto. At hindi ko naman sinasabi na yung iba hindi naman magaling magluto. Ito lang yung aking technique, sinashare ko lang kasi ito yung mga technique na ginagawa ko sa aking negosyo. Kaya marami akong mga customers sa mga ulam. Ayan mga suki, ganyan yung itsura niya pag malapit ng maluto. Pag malambot na yung radish nyo, okay na yan, patayin nyo na po yan.
lang ito mga suki, medyo matrabaho lang maggayat, pero sobrang sulit talaga kasi napakasarap dito. I-try nyo na ho sa mga bahay nyo. Yun lang mga suki, ayan, tingnan